Nagkikrave ka din ba ng pesto pasta pero hindi mo alam paano lulutuin? Tara, sundan mo itong easy way ko ng pagluto ng pesto pasta chicken. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin: pesto, pasta, olive oil, mushroom, all-purpose cream, parmesan cheese, optional lang po, chicken breast fillet, garlic, and onion. At syempre, ang ating pampalasang salt and pepper. Pero pwede tayong gumamit lahat mga sisibels kahit anong pampalasa ninyong available dyan. Kung wala po tayong olive oil, pwede po tayong gumamit ng normal na cooking oil. Kung wala naman po tayong parmesan cheese, pwede tayong gumamit ng Eden cheese. Kung wala naman po tayong pasta na fettuccine, pwede tayong gumamit ng pen pasta o kaya ng macaroni o kaya ng simpleng spaghetti noodles. Lahat yan pwedeng remedyohan. Of course, bago ang lahat, umpisa natin sa pag-prepare ng ating mga ingredients. Ang onion pala na gagamitin ko dito mga sis is yung white onion. Pero kung red onion ang available nyo, wala namang problema yon. So, hiwain ko lang to ng pinong-pino. Next natin is yung garlic. Sa dami ng garlic mga sis, depende sa inyo yan. Pero ito, pipinuhin din natin. Kung may grinder kayo mga sis, mapapadali ang ating trabaho. Next is yung ating chicken. Itong chicken ko mga sis, minarinate ko to ng salt and pepper. Overnight lang natin siya imamarinate. Sa ganung para ang mga sis, kapag iluluto natin ang chicken, medyo tender siya, hindi matigas at malambot. Ayan, next nating i-prepare is yung ating mushroom. Mga sis, i-check nyo kapag bibili kayo sa grocery, i-check nyo na pieces and stem ang makukuha ninyo dahil baka ang madampot nyo is yung whole mushroom. Kapag whole mushroom, wala naman problema, kaya lang maghihiwa pa kayo ng maninipis. Eto, tinanggal ko lang ang sabaw para naman hindi masyadong maglasang mushroom ang ating pesto. Ayan. Tinanggal ko lang at isa-set aside lang natin to kasama ng iba pa nating ingredients. At sa kabilang dako, lulutuin naman natin ang ating pasta. Ito mga sis, ang pastang napili natin for today's pesto is itong fettuccine. Ito yung medyo malapad na noodles at manipis. Sa packaging mga sis, nakalagay 10 minutes mo siyang lulutuin. Pero ako, ang gagawin ko lang mga sis is 8 minutes. Dahil ang fettuccine is mabilis, malabsak at mga sis, huwag nyo silang tatantanan kapag kumulo na yung pasta. Siguraduhin yung halu-haluin nyo siya or paghiwa-hiwalayin nyo yung magdidikit dahil prone siya sa pagdidikit-dikit. So, maglalagay ako dito ng maraming oil. Gaya ng sabi ko kaganina, pwede naman tayong gumamit ng iba pang klase ng pasta. Pwede yung pen pasta, spaghetti noodles, fusilli, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Ito, ipa-flash ko na lang sa screen yung iba pang uri ng pasta na pwedeng gamitin. Ayan, marami namang klase. Ito na mga sis, ito na yung process na hindi ko siya tinandanan. Talagang chinecheck ko kung may magkakadikit ba or ano. Tapos, at the middle of the pagpapakulo, naglalagay pa ako ng mantika kasi para hindi siya medyo magdikit-dikit nga. At medyo mapangit naman na makapal ang ating noodles. Ayan. So, pagkatapos ito mga sis, after 8 minutes, i-drain na natin to. Tapos, syempre, yung usual na ginagawa nating process, yung aanlawan natin siya ng cold water or sa running water para naman ma-stop yung cooking process at hindi malata ang ating pasta noodles. So, ayan, tara. Isa-set aside ko na to mga sis. At susunod na nating iluto ang ating sauce. Madali lang to mga sis actually. Pero dahil lang sa video na tong presentation, para lang maituro kung paano ang best way ng pagluto ng pesto. Pero hindi ko naman sinasabing ito ang legit, authentic at original way. Pero ito yung para sa akin easiest way ng pagluto ng ating chicken pesto. Ayan. So, achieve ko na dito sa part na to, yung noodles na feeling ko al dente para sa akin. Ayan. Tara, lutuin na natin ang ating pesto. So sa isang kawali, magigisa tayo sa olive oil ng ating mga pang spices. Mga sis, kung walang olive oil, pwedeng gumamit ng cooking oil or any type of oil na available. Ayan. So, ginisa ko ang bawang. Medyo hindi ko to, hindi ko ito toasted. Ayan.
Parang sakto lang na lumabas yung aroma. Isusunod ko na kagad dito yung ating white onion. Pagkatapos, halo-halo lang at isusunod ko na din kaagad yung ating minarinate na chicken. Sa chicken naman mga sis, hindi lang naman limited sa breast part ang pwedeng gamitin. Pwede kayong gumamit ng ibang part ng chicken. Nasa sa inyo yan. Or pwede din kayong gumamit dito ng tuna. So, instead of chicken, tuna ang inyong gagamitin. Yung mga canned tuna yan, pwede na yun. Pero para sa akin mga sis, halos parehas lang naman ang presyo. Diba? 180 per kilo ang chicken sa ngayon. Pero yung canned tuna naman, pumapatak ng 40 to 45 pesos ang isang lata. Minsan konti pa yun. So, baka itatansya nyo, magagamit pa kayo ng 2 lata ng tuna. So, kaya mas matimbang na chicken sa akin. So, sinunod ka na rin dyan mga sis yung mushroom. Ayan. Alam nyo sis, kung naaamoy nyo lang to, napakabango. Ang bango kapag igigisa mo siya sa olive oil. Iba yung aroma. Ayan. So, after nito, medyo susutay lang natin siya ng kaunti. Ilalagyan ko na to ng pampalasa na salt and pepper. Pero pwede kayo maglagay dito mga sis, mga magic syrup, ginisa mix, chicken cubes, pork cubes, beef cubes. Kasi di ba minsan kahit chicken yung ating panghalo, minsan nilalagyan natin ng beef cubes eh. Alam niyo yun mga moms, may mga ganong tips and secrets sa pampalasa. Pero nasa sa inyo yan mga sis kung anong pampalasa ang gusto nyong ilagay. So, sa akin is salt and pepper lang muna. Para medyo mild lang ang ating atake. Ayan. At so, ihalo-halo lang natin to. Tapos, antay lang natin maluto kahit papaano ang ating chicken. Gusto ko lang mag-disclaimer dun sa tuna at saka sa chicken na pansahog. Nasa sa inyo naman kung anong flavor ng pasta ang inyong lulutuin. Okay? So, ito na ang ating pinaka-pesto base. Ayan. Diba? Makikita nyo, purong-puro. Ayan. So, lalagyan na natin itong mga sis. 3 tablespoon lang para sa 500 grams na pasta ang aking ilalagay. Huwag natin susobrahan ang ating pesto kasi minsan nagkakaroon ng aftertaste kapag sobrang dami ng pesto nating ilalagay. Ayan. Mga sis, sa pesto naman, pwede kayong bumili. Meron yung Clara Olay na 157 ang isang pack. Hindi ko lang siya kinuha pero minsan ginagamit ko yun. Kasi parang mas gusto ko yung purong-puro talaga. Yung Clara Olay kasi na sauce, masarap din yun. Kaya lang, meron na siyang kasamang olive oil. So, parang nakukuntian ako dun sa pesto base niya sa loob. Pero, masarap din ang Clara Olay. Ginagamit ko din yun minsan. So, for today's pesto pasta lang, ito, medyo may pagkapuro lang tayo. Puro pesto. Ayan. Sis, itong brand na ginamit ko pala, gusto ko lang i-commend. Masarap siya, walang aftertaste, at napakalasa. Kahit 3 tablespoon lang yung nilagay ko. So, mga sis, nilagay ko na sa part na to yung ating all-purpose cream. So, sa all-purpose cream naman mga sis, kahit anong brand pwede nyong gamitin. Nasa sa inyo yan. So, yung aking ginamit ko yung mumurahin lang dyan. Nakikita nyo naman. Next is, lalagyan natin ng Parmesan cheese. Dapat lalagyan ko pala itong mga sis ng quick melt cheese. Kaya lang nakalimutan ko na. Optional lang naman yun mga sis. Kasi medyo mahilig tayo sa cheese. Kaya lang nakalimutan ko nang ilagay. So hinalo ko lang itong mga sis. Pagkatapos papakulaan ko lang ng saglit. Mga sis, hindi ako naglagay dito ng tubig para purong-purong cream lang. At para medyo talagang creamy talaga ang ating chicken pesto. Ayan. So sa part na to, kumulo na siya. Pwede nating ilagay ang ating pasta noodles. Tara, sink in na natin yan. Ayan mga sis, pwede nyo nang patayin yung apoy sa part na to kasi medyo magko-combine na yan ng todo-todo. Medyo bibilis na natin yung paghalo pero mild para hindi naman magputol-putol ang ating noodles. Medyo mabilis lang na halo dahil baka ma-absorb ng nasa ilalim lang na pasta. So, kailangan natin i-well combine para naman lahat ng pasta noodles ay magkaroon ng pestong lasa. Ayan. Diba sis, napakadali lang. Kung hindi mo lang pakikinggan ang pagdadaldal ko rito, madali mong matatapos ang pagluluto ng pesto pasta. Napakadali lang at siguradong masarap. So, nasa plating mo na yan kung paano. Artehan mo na lang para medyo social. So, ito mga sis, lalagyan ko pa to ng parmesan pa.
medyo para cheesy part pa. Hindi ko naman to nilagyan ng quick melt sa last part dahil naman baka magmukha tong magmukhang baked mac, charot. Ayan. So, ready na nating iserve ang ating creamy chicken pesto. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sis, baka naman pwedeng papindot ng subscribe button. Sana nagustuhan mo ang pinakamabilis na way na pagluto ng ating chicken pesto at sana nagustuhan mo ang mga tip na binigay ng nanay mo. Sis, subscribe mo ako please. Salamat sa panonood. See you on next video. Tiki man time na. Let's eat! Pahabol pala mga sis, pa-comment naman kung saan mo napapanood ang video na to para naman malaman ko kung saan nakakarating ang aking video na sa tingin ko ay may kwenta naman kahit papaano. Charis! Syempre video ko to. Mga sis, comment ka kung ano next na luto ang gusto mong gawin natin na mas mapadali. Tara! See you on next video. Paalam! Totoo na. So, kainan na talaga to. Bye!